ang pag-angkat at pagpuputong ng uran. Sinasangkatin, hindi ka lang ay Sabihin mo! Ito ba anak ng Diyos? Isang sinungaling! Ikaw at sa kanya! Pagbasta ninyo ang hari ng mga utso! Pag-iilaw, hindi ba't ating narinig o ating sinasabi? Sinaktan mo ang aming damdamin. Sinasaktan namin ang iyong kapwa, ang ating kapwa, sa pamamagitan ng matagaling na salita upang bubuhay ng kamay. Sinabi ni Jesus, ano man ang gawin mo sa maliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Sinasaktan natin muli si Jesus kapag sinaktan natin ang ating kapwa. Sinaktan natin si Jesus sa ating patuloy na pagkakasala. Panalangin. Panginoon, Ikaw ang aming hari. Subalit, ano ang ginawa nila sa iyo? Ang iyong setro ay ang nandilig bato, at ang korona mo ay nari. Sabihin, tiniis mo ang hampas at hampi. Tinanggap mo ang pagkutiyang mas galing ang hari ng mga butyo. Bakit? Dahil sa wagas mong pagmamahal sa amin. Maging sino man kami, ay mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses ay pinagpapalit ka namin sa iba. At saka alanganin kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kami mapahamak ang aming hanap buhay o popularidad. Naguhugas kami rin kami at gumagawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din namin magpakasakit para sa iba. Dapat din kami matutong mag-alay ng buhay. Matutuhan nawa namin ang tumalikod sa layo ng katawan nang sa gayon ay maging tunay mo kami alagad. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo.
Ikalimang istasyon, pinasan ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng krus ay sinagip mo ang mundo. Ipagtabi kayo! Hindi ba narinig? Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman nyo na wala akong nakikitang dahilan upang siya tulan ng kamatayan. Masdan nyo ang tao! Ipako mo siya sa krus! Ipako sa krus! Kayo na ang bahala sa kanya at magpapako sa kanya sa krus dahil inuulit ko, wala akong nakikitang dahilan upang siya tulan ng kamatayan. Ngunit, mayroon kaming batas at ayon dito na rapat siyang mamatay pagkat sinasabi siya ay anak ng Diyos. At kapag minalaya mo ang taong yan, ay hindi ka kaibigan ng Cesar. Ang sino man nagsasabing siya ay hari, ay kalaban ng Cesar. Narito ang inyong hari. Patay siya at ipako mo siya sa krus. Ibig ba ninyong patayin ko ang tinatawag yung hari ng mga Hudyo? Wala kaming ibang hari kundi ang Cesar. Sige. Dali nyo na. Ang mahal na hari ay tatanggapin na ang kanyang trono. Tanggapin mo ang mahal na hari! Ang iyong pagdurusa! Hapit mo ng landas sa iyong paghihirap. Saan tumingin mo? Lagay ninyo ito sa luna ng kanyang krus. Ngunit bakit- Naisulat ko na. Alar! Pagninilay, may layunin ang buhay natin dito sa lupa. Mayroon tayong dapat patunguhan. Mayroon tayong pananagutan at dapat na gampanan. Masasabi natin na ito ang ating mumunting krus na dapat nating pasanin. Ang mga ito ay responsibilidad din natin. Ang lahat ng pasanin ay magdadala sa atin sa kabutihan kung susundin natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Kung si Jesus ay nagpasa ng krus, tayo pa kaya ang hindi? Panalangin. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa nagpatong ng krus sa iyong balikat. Ikaw ang nagbayad sa nagawa naming pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibinigay sa aming mga pagkukulang. Kay buti mo, Panginoon, subalit ano ang aming iginanti sa iyo. Ayaw na naming magtiis o magpakasakit. Palagi kaming nakapupuna o nagbibintang. Ang aming sarili lamang ang aming kinikilala. Ang iba ay itinuturing naming hadlang sa aming pag-angat sa buhay. Turuan mo kaming maging tulad mo, O Panginoon. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay nasubasog sa lupa. O Kristo. Isang side lang po tayo ha. Isang side. Si Jesus na ating Panginoon, siya ay nasubasog sa lupa.
buhay, ang tao'y hindi laging nagtatagumpay sa buong buhay niya. Hindi ang lahat ng oras ay mayroong kasayahan. Mayroon ding panahon ng kagipitan at ng kalungkutan. Mayroon ding oras ng pakikipagtunggali. Datapwat, hindi dapat manatili ang isang tao sa pagkagupo o sa kalungkutan. Kailangan niyang magsumikap. Ang mithiin ng Diyos para sa tao ay isang buhay na makahulugan. Nais niya na ang tao'y laging nagpupunyagi at hindi umaayaw kung may mga tiisin. Panalangin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubasog. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo, gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon. Para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kaming manatili sa pagkasubasog kung kami ay nadadapa sa putik ng pagkakasala. Kinakailangang bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kaming muli mula sa isang buhay na walang direksyon tungo sa isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami sa pagkakaalipin sa mga bisyong sugal, alak o drugs tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparang ngayon, kailanman, sa